Good day guys. Maulan na pala ngayon. So may nag-request sa akin na i-reveal ko raw yung mga fishing lure ko, yung mga nakakahuli ng barakuda, ng bidbid, saka ng lapis at kung ano pa. So papaliwanag ko sa inyo yung yung advantage sa disadvantage ng mga mga fishing lure ko. Pusa tayo dito sa Rapala, ito sa mga sabuging. Ang nito, ang hinuhuli nito mga barakuda, bidbid, tanigi rin. Ang naman nito, ang advantage nito, mas nagdi-dip-dive siya, mas mabilis siya sumisid, mas malalim ang sinisisid niya. Kung ang aryahan ng manlinya ng isda, ang aryahan ay nasa 20, so ibig sabihin kapag magma-minus 5 ka dito, kasi ito kung nag-arya ka ng 20, hindaday pa siya ng mga 5 di pa. So pag 20 yung area, nasa 15 na yun di pa ng sinker mo o ng main line mo. Ang disadvantage dito, kapag ito kinagat ng kinagat ng barakuda o tanigi, pero mostly talaga barakuda, yung ganito nabubutas. So 1, 2, 3 padawi mo lang, pag nabutas siya, wala na, hindi na siya lalangoy ng maayos. Tapos yung bearing niya sa loob, kasi mga bearing to yan, hindi na maglalaro yung bearing niya sa loob. So ibig sabihin yung langoy niya, sa halip na maintain lang na ganun, pwede na siyang magpaikot-ikot. Kung isa lang yung akay mo, pwede, pero mag-iba pa rin talaga yung langoy. So ito yung unang pipicture ko sa inyo. Okay, nadawin na rin to ng barakuda saka bidbid. So itong pangalawa, itong DIY lang to na spoon, stainless. Pwede ka na magmuha nito ng aluminum, kaya lang ang aluminum kasi napakahirap minsan hanapin sa mga paggawa ng aluminum ng mga hamba, ng mga cabinet, kasi karamihan ngayon ginagamit nila mga na may kulay na brown, puti. Napakahirap na maghanap ng silver na aluminum, kaya nag-DIY ako ng stainless para hindi na ako gahanap ng aluminum. Kasi mga 3 gamit mo lang na laging kinakain ng isda, nagagasgas na, nawawala na yung kintab. Hindi tulad nitong stainless, yung advantage naman ito, hindi siya nawawala ng kintab. Tapos yung kawil mo, pinaka-hook mo, na rin stainless rin yung kakabit mo, kasi pag kinabitan mo siya ng ordinaryong carbon na hook, nagkukontaminate yung stainless, kinakalawang. So kailangan mo na magpalit. So para maintain lang yung kintab niya, pati ng hook niya, di ka na nagpapalit, maliban na kung maputol lang isda, mag stainless ka na. Kaya lang medyo malaki to, talagang pang malaking isda to, pwede ka naman gumawa ng maliit. Kaya lang napakahirap lang gawin talaga, kasi stainless ka. Di tulad ng aluminum, pwede mong gupit lang gugunting-guntingin mo lang. Ito sasa, ito puro grinder So ang inuhuli nito, bidbid, asugon o barakuda, tanigi, mamali, yan, sa kalapis. Ito kahit anong isda kain. Sunod, ito yung Rick ba to? Kasi ito ginaya ko lang din to pero hindi pa talaga 100% talaga na parehong-pareho doon sa mga nabibili. Ito, welding rod lang to na 3.2 na stainless 308.
Ngayon, pipit-pitin mo lang siya. Pero unahin mo itong gawin yung hook bago mo siya pitpitin. So, kulang pa siya sa pitpit. Medyo manipis pa yung pagka-pitpit niya. Dapat medyo malapad pa to. So, ito naman, hindi pa ako nakakahuli ng ibang isda rito. Dalawa pa lang nahuli ko rito. Bidbid pa lang at barakuda. Ang naman ito, ang advantage dito sa spoon, ito hindi masyadong mapalipit yung yung main line mo. Kahit na mayroon siyang swivel o pabiling. Kasi ito, bumabalik may ikot-ikot siya pero bumabalik-balik. Napakatakaw sa bidbid, lalo na kung yung kinakain ng bidbid ay dilis. Ito napakatakaw. Hindi pa tapos si area, talagang hinihila na. So ito yung pangatlong ginagamit ko. Ito yung isa. Ito. Yung wala siyang dila. Kasi ito, mayroon paano na to. Kung ano yung lalim lang na isda, kung 15 or 20 or 25 na dipa, yun lang talaga yung area mo. Kasi ito, hindi ito nagdi-deep dive. Kasi wala tong wala siyang dila. Hindi tulad nito. Mayroon siyang dila na nagsisink talaga siya, talagang nagdadive sa pailalim. Ito, wala siyang kaya kung ano yung area mo, yun lang talaga yung dipa na para doon. Hindi ka na mag-a-adjust. Sa dami ng gas-gas. Sulit na. Talagang ito, inuhuli nito, bidbid, barakuda, kaligi. Ayan, wala siyang pili, maliban lang sa malilit na isda. Yung mga lapis, medyo malilit ang bibig nila, hindi nila kaya isubo to. Kaya hindi nakakahuli ng lapis. Pero panigi, bidbid, barakuda, to, recommended ko talaga to. Wala siyang pili. Ayan, may bearing din siya sa loob. May bearing din siya. Talagang umaalog talaga siya. Tumutunog. Bali, umaakit din siya ng tunog para sa isda. Napapansin siya. So, yun lang talaga yung yung mga ito, mga pinaglumakan na to eh. Tapos yung mga ito. Ito, ko lang to. Hindi man talaga ganito yung kulay nito eh. Ko lang to yung minodified kasi yung dating kulay niya, yung anumahan blue. Na siya? Kasi natatanggal yung sticker. Sticker na kasi yung nakabit dito sa maliliit eh. Hindi tulad nito, talagang ito, pintura talaga to. So ito, ang advantage naman dito. Pero sa totoo, walang disadvantage eh. Puro advantage lang to. Advantage ito, pag ito kinagat ng barakuda o tanigi, kahit anong isdang malalaki, malaking ngipin, hindi siya nabubutas kasi makapal siya. Hindi siya nagbabago ng langoy. Hindi tulad ng like nito sa mga ganito. Pag kinakagat ng barakuda yan, mag-iba ng kulay niyan. Tapos mag-iba na yung langoy. Ito, kagatin, walang problema, sulit siya. Ang bearing niya lang, banda rito sa may andito lang yung bearing niya. Yan lang yung bearing niya. So, talagang napaka dependable talaga nito. Dito talaga ako hanga-hanga. Meron din naman ako mga ibang ginagawa pa na yung may mga stambre, may mga sinulid. Meron din ganun, pero sa ngayon hindi ko pa nagagamit yun kasi nga mas ako sa mga to, sa mga ginagamit ko na to. Yan. Ito yung apat. Ito yung apat na apat na surbol talaga na humuhuli talaga ng gusto. Yung apat na to, kaya recommended ko to talaga sa inyo. Sa susunod papakita ko sa inyo yung paano gamit yung dalawa na to. Sabagay ito, madaling nyo makikita itong ginagawa kasi meron talaga nagtitinda nito sa mga online. Ito medyo komplikado kasi gaya nga sinabi ko, stainless, hindi tulad ng aluminum na pag naihulman mo, guhit mo siya sa lapis doon sa aluminum, guguntingin mo lang, tapos lalagariin mo lang to, tapos barina, butas. Ito puro grinder talaga lahat.
Kaya medyo mahirap gawin. Pero kung kompleto gamit mo, okay lang. Tapos magpapakintab ka pa. Eh sa aluminum, hindi ka na magpapakintab. Kasi nga, makintab na siya. Kaya lang, yun ang advantage sa aluminum, madaling gawin. Disadvantage to rin sa paggagawa. Pero, ang advantage naman ito, tuloy-tuloy mo siya magagamit. Hindi ka na magpapalit pag nakagawa ka na. Maliban lang kung maputol. Kasi hindi natin masabi. Talagang minsan na inaabot ng kawil. Kapag mahaba, hindi na talaga ako nag-stainless. Split ring lang talaga. Walang split ring. Yan. Tapos ito, yan, split ring lang rin. Kapag mahaba na masyado, mahaba yung kasi hindi naman nasusubo nila yung niyan. Yung nylon. Kasi mahaba na masyado. Maliban lang talaga kung jambon-jambo. Yun talaga. Saka yung salubong, nakakain. Yun. Pwede ka maputulan. Pero normal na yun. Normal na pero sa pagdadagat. Ito talaga, hindi talaga ako nag-stainless kasi umiikot to eh. Yung stainless mo, laging manginilin. Saka hindi siya Pero marami akong kawala dito. Kahit napapanood yung mga video ko, kung kawala rito. Hindi tulad nito. Ito subo talaga lahat eh. Kahit naman ito tribulok. Guys, kaya pala dito sa tribulok natin na to, ito binili ko to, binago ko talaga. Kasi medyo maliit yung tribulok na nabibili na nakakabit dito pag nabili mo. Ilang beses ko na nasubukan, talaga umuunat lalo kung malaking isda. Bigla ang pigil. Yung umuunat ko kasi maliit nga. Ito yung mga ganito. Kaya nagpapalit ako. Sa ganito, pwede ka talaga magpalit kahit na malaki kasi di nagbabago ng langoy. Hindi tulad ng sa ganito. May dila. Mayroon talagang dila-dila. Pag ikaw nagpalit ka ng rito ng treble hook at hindi ginaya ng katawan niya sa ng singkar niya, ay itong pandipdib niya, hindi dila-dila, nag-iiba to ng langoy, umiikot, taas, bababa. Kaya kung dalawa yung akay mo na trolling ka, dalawa gamit mo, siya, magbubuhol, magsasama yung dalawang line mo. Kaya kung sira na yung langoy ng ganito mo, mas maganda isa na lang din. Saka mas maganda, huwag ka na ituloy. Bihirang dawihin kapag malikot na to. Hindi tulad ng naka-maintain siya yung langoy niya, talagang ganun-ganun lang. Talagang napakatakaw sa isda. Yun lang guys, sana may natutunan kayo. Sa susunod, papakita ko sa inyo paano gawin to. Gagawin natin na spoon sa break. Susunod pag di tayo busy. Yun lang, maraming salamat nga pala sa mga nag-follow, sa mga nag-share, sa lahat-lahat na nag-react po, nagko-comment. Maraming salamat po. God bless po.